Magandang araw! Welcome sa Wika Talk! Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga maling akala natin tungkol sa wikang Filipino. At kasama ko nga ang mga kakasagot sa ating mga katanungan at makakahanap ng katotohanan ukol sa wikang Filipino. Ako nga pala si Fiona. At ako si Christian, ang inyong host sa podcast na ito. Ako si Joanna. Binibining Shane. Ako si Maika. Ginoong Andy. Ako si Jun. At ako naman po si Rosa. Myth number 1. Tagalog o Filipino. May pagkakaiba nga ba sa Tagalog at Filipino? Ano ba ang katotohanan? Saan ba ito nanggaling? At paano ito nabuo? Maaari niyo bang sagutin ang katanungan ng ating mga viewers? Hindi ako sangayon din. Dahil ang wika ay isang katutubong wika. At isa lamang ito sa napakaraming wika ng Pilipinas. Totoo yun, sangayon ako sinabi na yan. Kasi talaga, ang Tagalog talaga is isa lang siyang parang mas pinapormal na versyon kung saan ang Pilipino naman yung mas advanced. Yun yung naisip ko eh. Tama ka dyan, Andre. Ang Filipino kasi, madami na siyang dialekto. Hindi katulad ng Tagalog, nag-iisang wika lang siya. So, Filipino kasi, may Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, at iba pa. Ngayon, nalaman na natin na hindi magkatulad ang Filipino at Tagalog. Nasagot niyo ang mga katanungan ng ating mga viewers. Masusi niyong nasabi ang mga rason kung bakit ito nagkaiba. Dumako na tayo sa myth number 2. At sa ating pagpapatuloy, susubukan nating buksan ang diskusyon sa mainit na myth na ating ngayong tatalakayin na ang wikang Filipino ba ay imperyo sa wikang Ingles. Sa panahon natin ngayon, marami nagsasabi na ang wikang Ingles ay kesyo mas mataas sa wikang Filipino dahil ang wikang Ingles ay naka-connect ba sa mga prestigyosong mga bagay na ito ay ginagamit natin sa wikang edukasyon at negosyo. Ngayon, inaayahan ko ang aking mga miyembro na magbigay ng opinyon sa itong ideya na ito. Simulan ninyo. Para sa akin, hindi tama na sabihin mas mababa ang Filipino sa Ingles. Dahil isa itong pananaw na galing sa kolonyal na impluwensya na kung saan mas pinapahalagahan ang Ingles sa edukasyon at sa negosyo. Sa opinion ko naman about yun na mas mababa yung Filipino kaysa sa English is hindi ako naniniwala dun. Like, kasi okay, sabihin natin na mas ginagamit yung English sa school, tapos bata pa lang sila. Ay, mga kabataan ngayon, more on English speaking, sila because of the videos nga sa online. But as a Filipino, di naman tayo makakapag-communicate which is sa isa't isa kung di natin ginagamit yung wika natin, which is mas comfortable tayong gamitin yung Filipino. So, hindi naman for me, hindi talaga mataas yung English kasi mas ginagamit pa rin natin sa araw-araw yung Filipino na word. Yes. Para sa akin, hindi to totoo. Kasi ang wikang Filipino ay umuunlad, malikhain, at saka malawak. So, hindi dapat natin gawing basihan yung pagsasalita ng Ingles sa katalinuhan. Instead, dapat makita natin yung kahalagaan na marunong tayong ipahayag yung mga saloobin natin bilang Pilipino. Yun lang. Nga, tama. Hindi naman porket sinasabing mas prestiyoso yung Ingles, ibig sabihin na inferior na yung wikang Filipino. Pero sa usapan nga ito, ano yung sa tingin yung paraan paano natin mapapawala yung ganitong nosyon sa wikang Filipino? Like, anong pwede natin gawin sa kabataan, sa batas, anong pwede natin gawin? Siguro mahirap siyang ilapag sa batas since may nagilang mo mga batas, di ba? Meron. So,
For me, more on ano talaga, pagpapahalaga na lang natin sa wika natin, tsaka yung pagpapalaganap nito na mas gamitin natin yung wika natin, mas mahalaga natin, mahalin natin, or i-share natin sa iba. Katulad ng sa K-drama, di ba? Nahihilig tayo sa K-drama, tapos ginagamit natin yung salita nila. So, sa atin naman, like, i-ano din natin. Yes. I-commercialize natin. Pati din tayo magamit ng mga technology. Yes, Share sa mga Facebook, ganyan. Saan tayo magaling? Ibalik ang teledrama. So, basta. Next episode na. Hindi basta lang. So, sa sasarado ng ating diskusyon ngayon sa pangalawang myth, ibubuksan naman natin ang usapin sa pangatlong myth na hindi nga ba umuunlad ang wikang Filipino? Hindi nga ba? Hindi nga ba? Tingin ko, nasasabi yun ng karamihan dahil mas marami ng kabataan ang nagli-lean on sa gadgets or mas gamit na gamit or babad na babad sila sa gadgets. And yung mga gadgets na yun, ang medium of communication or medium na ginagamit nila is English. Gawa ng mga videos, video games, and yung mga media na pinapalabas dun sa gadgets. Pero I think, hindi, umuunlad pa rin naman ang wikang Filipino. within the country lang. Sa loob lang ng bansa, may kita mo naman yung pag-unlad ng wika through sa, parang yung pagpapatibay ng nung alpabetong baybayin, parang mas marami na nakakaalam na nag-exist yung baybayin kaysa sa panahon noon na tinuturing lang siya katutubo. Pero ngayon, alam natin na at tinatanggap na natin na yung baybayin ay isang Pilipinong alpabeto. Meron pa ba makakapag-share sa inyo kung hindi nga ba o umuunlad nga ba ang wikang Pilipino? Siguro sa ngayon, kasi mas nagpo-focus na din tayo ngayon sa sarili nating wika since napapansin na rin natin ng mga kabataan ngayon is yun na nga, mas nag-aano talaga sila sa English and sa mga gadget nila. Kasi ang napapansin ko lang din kasi sa mga parents, parang nakatatak na rin sa utak talaga nila na mas mataas talaga yung English. So, ang ginagawa nila, lalo na ako, meron akong mga pamangkin, gano'n. Pinapanood sa kanila yung mga videos na in English. Baka meron. Oo, mga gano'n. Kaya, kasi para daw mas gumaling sila sa English, gano'n. Pero, ako, yung napag-usapan namin ng partner ko kasi, na mas gusto namin na balance lang. Balance lang yung pagkakakilala nila sa wikang Ingles at wikang Pilipino. Kasi meron din siyang mga kaklase, tulad dun sa sa school niya, na madami daw siyang kaklase na in terms of mga Filipino subject, ang dami daw bumabagsak na kaklase niya. Kasi hindi marunong mag-Tagalog. So yun, sobrang mahalaga talaga na alam natin yung wikang Filipino. Ako naman, agree ako doon, totoo yun. Sa takanan talaga nag-uumpisa lahat. Kumbaga, yun nga, parang sinabi niya na yung mga parents or yung mga magulang natin is, ang nakatatak nga sa isip nila is, pag marunong to or magaling to mag-English is, malayo mararating nito. Pero dapat ang isipin natin is, hindi lang dahil nasa Pilipinas tayo, dapat Tagalog ang i-prioritize natin. Siguro wala namang masama sa pagtuturo ng English, pero huwag natin kakalimutan yung sarili nating wika. Yun, parang sa bahay talaga nag-uumpisa, kaya nawawala na yung wika ng Pilipino. Parang ganun na. Siguro di naman tayo naka-experience ng ganun, na sinasabihan na mas tayo sa English. Kasi kung lahat naman tayo, nakakalam natin nung bata tayo, tinuturuan tayo ng abakada na libro, di ba? Natatandaan niyo? Kasama hanger or dos por dos yun. Pero siguro parang gusto mong ibalik yung tradition na gaya na instead of yung yung pagpapanood na ng English na content sa ating mga kabataan, parang mas maganda kung ibabalik natin na panoorin natin sila ng medyang pang Pilipino. Marami rin naman mga myths na Tagalog sa YouTube ba? Video. Meron mga mga kwentong pangbata
Oo, yun. Parang, Filipino. Pero for me lang hindi porket may nadaragdag na salita, hindi ibig sabihin na patay na yung wikang Filipino. Kasi umuunlad siya kasi buhay yung Filipino, wikang Filipino. Nagagamit And siya. sumasabay lang to sa panahon ngayon. Tama ka dyan. Tama din na mas ginagamit ng mga kabataan ngayon yung salitang Ingles dahil yun yung natututunan nila sa pansarili nila. Yung mga magulang kasi ngayon, instead na turuan yung mga anak nila na mag-Tagalog, tinuturuan nilang mag-Ingles kasi di ba napapakita nila kapag marunong mag-Ingles yung anak mo, matalino siya Manyabang. Pero hindi dahil sa palagi kang nag-English or English yung palagi mong ginagamit, natatabunan na yung pagiging Pilipino mo. So, hanggat nasa Pilipinas ka, magtatagalog ka pa rin kasi yun yung pangunahing wika natin. Kasi yung intellectual naman, hindi yun Hindi nababasa sa anong gagamitin wika. Kung magaling ka mag-English, di naman ibig sabihin na matalino ka. Kasi nagbe-base naman ito kung gaano mo siya naiintindihan or naunawaan at paano mo napapahayag yung ideya mo sa English man o sa Filipino. Maraming salamat sa inyong mga opinion, no? At dito nga po natin isasara ang ating mga diskusyon sa mga iba't ibang myths ng wikang Filipino. Muli, ako nga pala si Fiona. At ako naman si Ginoong Christian. Ako si Joanna. Binibining Shane. Ako si Maika. Ako si Andre. Ako si Ginong Jun. At ako naman si Rosel. At ito ang Wika Wika!